Sa pagpapatuloy ng ating istorya patungkol sa tunay na buhay ng dating isa sa pinakamakapangyarihang witch o mangkukulam sa ating mundo na si Emmanuel Amos. Sa pagkakataong ito, inireveal niya na sa unang pagkakataon, makikita na niya ng personal ang sinasabing pinuno ng kadiliman na si Satan Lucifer. Ang istoryang ito ay totoong nangyari kung saan ibinunyag ni Emmanuel Amos nung siya ay hatakin ng ating Panginoong Diyos mula sa mundo ng kadiliman. Hello, what's up mga sangkit? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Tayo ngayon mga sangkay ay nasa part 5 na sa tunay na kwento ng buhay ni Emmanuel Amos nung siya ay pumasok sa mundo ng kadiliman. Kung saan mga sangkay nagkaroon po siya ng mga nakakakilabot na kapangyarihan mula po kay Satanas at naging kabilang sa mga pambihirang mga ahente ni Satanas. Naging isa po siyang witch sa ating mundo kung saan ipinakita niya o inilabas niya mga sangkay ang sekreto ng kadiliman na may nakakakilabot na kwento. At eto mga sangkay ang magpapatibay pa lalo sa ating lahat sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1 hanggang part 4 sa video na ito, pwede nyo pong balikan mga sangkay dito sa ating YouTube channel. Makikita po ninyo ang playlist patungkol po sa buhay ni Emmanuel Amos para mas maintindihan nyo pa ang nakakakilabot na kwento ng isa sa dating makapangyarihang witch sa ating daigdig. Sa pagkakataong ito, ayon sa kwento ni Amos, magkakaroon na daw po ng isang pagkikita o isang malakihang meeting ito. Kasama daw po si Lucifer, ang hari mga sangkay ng kadiliman, isang dating napakagandang anghel, talented, subalit nag-aklas sa ating Panginoong Diyos. At kasama ng 1/3 angels, itinapon sila sa mundong ibabaw na hanggang ngayon sila po ay naghahasik ng lagim. Si Emmanuel Amos, nung panahong ito, mga sangkay, ay umalis kasama po ang isang batang babae at napag-alaman niya na sila daw po ay magpupulong kasama si Lucifer. Sa pagpupulong na ito, binigyan sila ng mga sumusunod na utos. Labanan ang mga naglilingkod sa ating Panginoong Hesus at huwag ang mga walang pananampalataya sapagkat ang mga di mananampalataya ay pag-aari daw ni Lucifer. Dito na patanong na si Emmanuel Amos at sa mismong araw, mga sangkay, nang sinasabing pagtitipon, napatanong siya kay Lucifer. Itinanong niya kung bakit kailangan labanan ang mga mananampalataya at huwag ang mga hindi mananampalataya. Sinabi ni Lucifer ang dahilan kung bakit pinalayas siya ng Diyos sa lugar na iyon dahil sa kapalaluan at kaya nga ayaw niyang sinumang may isang Kristiyano ang makarating doon. Ito ay walang iba kundi sa langit. Sa pagtitipon na yon, mga sangkay, ayaw daw sabihin o ayaw banggitin ni Lucifer ang salitang langit. Sa buong pagpupulong, mga sangkay, sa kanyang mga talumpati, never na nabanggit o na-mention ni Lucifer ang langit. Kundi ang lagi niyang ginagamit ay ang salitang lugar na iyon. Sinabi rin ni Lucifer sa kanila na huwag labanan ang mga bulaan o hipokrito. Sila ay kagaya ko. Ayon po kay Lucifer. Saad ni Lucifer, dapat lamang daw na labanan nila ang mga tunay na Kristiyano dahil ang kanyang oras at ang kampon ng kadiliman ay malapit na at dapat siguruhin na wala raw makakapasok na Kristiyano sa langit. Isa sa kasamahan ni Emmanuel Amos sa gitna ng pagpupulong ang nagtanong at ayon sa kanya, narinig namin na nagsugo ang Diyos ng isang tao upang iligtas ang sangkatauhan pabalik sa Diyos. Nagtanong ngayon si Satanas, sino iyon? Isang kasapi ang sumagot. Ang pangalan niya ay Jesus. At sa kanilang laking gulat na lamang, mga sangkay, si Lucifer ay biglang nahulog mula sa kanyang inuupuan. Sinigawan niya ang tao at binalaan siyang huwag na muling babanggitin ang pangalang iyon sa anumang pagpupulong nila kung mahal pa niya ang kanyang buhay. Totoo nga ang sinasabi sa Biblia, mga sangkay, na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang bawat tuhod ay luluhod. Ang pangalang iyan ay makapangyarihan at kinakatakutan ni Satan Lucifer.
Matapos ang insidenteng iyon, pinalakas niya ang loob ng mga agent ni Satan Lucifer at sinabi sa kanila na huwag intindihin ang mga Kristiyanong ito. Ni-reveal dito ni Lucifer na di kalaunan ay maghahari daw siya sa buong mundo at ibibigay sa kanila o sa kanyang mga alagad ang lahat ng kanilang gusto. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. Ibig ng tao ang mga magagarbo at magagarang mga bagay. Ipagpapatuloy niya ang paggawa ng mga bagay na ito at sisiguruduhin na ang tao ay wala ng oras para sa kanyang Diyos at gagamitin niya ang mga sumusunod upang wasakin ang mga mananampalataya. Una, salapi. Pangalawa, kayamanan. Pangatlo, babae. At sa dulo ng kanyang talumpati, tinapos niya ang pulong. Ito ang una niyang pakikipagpulong kay Satanas. Habang sila Amos ay papaalis, ang reyna ng Pangpang na ngayon ay nagpakita sa ibang mga anyo ay inimbitahan si Amos sa kanyang mansyon. Ipinasok niya sa buto ng 2 binti ni Amos ang mga abo ng tao at iba pang mga bagay. Isang bato, hindi pangkaraniwang bato, sa daliri ni Amos at iba pang bagay sa loob ng buto ng kanyang kamay. Ang bawat isa sa mga bagay na ito ay mayroong tungkuling gaganapin. Ang bato sa daliri ni Amos ay upang malaman ang iniisip ng sinuman laban sa kanya. Ang isa sa kanyang kanang kamay ay upang palakasin si Amos, upang mangwasak, at ang ilan sa kanyang mga binti ay upang si Amos ay lalo pang tumibay at lalo pang maging mapanganib, at upang siya rin ay makapagpalit ng anyo bilang isang babae, hayop, ibon, pusa at iba pa. Dinala niya si Amos sa isang mga laboratorio at binigyan siya ng telescope, isang TV, isang video. Ang mga bagay na ito ay hindi pangkaraniwan, subalit upang gamitin para manmanan ang mga born-again Christians at ang mga mananampalataya sa loob ng simbahan. Bilang panghuli, binigyan niya si Amos ng 16 na babae upang gumawa bilang kanyang mga alagad. Sinina ang isa sa kanila at dito muling bumalik sa Lagos, armado ng mga regalong binanggit, isang kapangyarihang daladala ni Emmanuel Amos. Sa pagkakataong ito, ayon kay Amos, wala na siyang damdaming kagaya ng tao. Walang awa ang kanyang puso. Talagang binago siya at isa na pong tunay na ahente ni Satanas. Nagtungo agad siya sa kanyang misyon at winasak ang 5 bahay sa isang iglap lamang. Lahat sila ay lumubog sa loob ng lupa kasama ang mga nakatira. Ito ay nangyari sa Lagos noong Agosto 1982. Ang kontratista ang pinanagot dahil sa hindi paglalagay ng isang matibay na pundasyon at pinagbayad siya ng mahal dahil dito. At ayon sa kanya, maraming pagkawasak ang nangyayari sa mundo ngayon na hindi talaga gawa ng tao. Ang tungkulin ng dyablo ay magnakaw, pumatay at mangwasak. Sinabi niyang muli, si Satanas ay walang libreng regalo. Humayo siya upang lumikha ng mga aksidente sa mga lansangan at iba pa. Isang kaso na nais ni Amos ikwento ay ang tungkol sa isang batang bagong tanggap na humahayo upang magpatotoo tungkol sa kanyang kaligtasan mula kay Jesus at kalayaan. Nagdudulot siya ng matinding sakit sa daigdig ng espiritu dahil sa bagay na ito. Kaya pinlano ni Amos ang isang matinding aksidente para sa batang ito na nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Isang araw naroon siya sa isang mamahaling bus patungong Lagos. Mayroon siyang isang tipanan na kung saan siya ay magbibigay ng kanyang patotoo. Nang ang bus ay nasa matulin, ipinihit ito ni Amos. Ito ay palabas ng kalsada at ito namang sasakyan ay sumunod at bumangga sa isang puno. Lahat ng pasahero ay namatay maliban dito sa isang batang bagong tanggap, ang batang nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ang kanyang pagkaligtas ay may himala dahil lumabas siya sa likurang bahagi ng bus at nagsisisigaw, "Ligtas ako! Ligtas ako!" Sinikap nila Amos na pigilan siya sa pagpapatotoo, subalit nabigo sila. Sa pamamagitan ng isang screen o mala TV na ibinigay sa kanya, malalaman nila Amos na ang isang tao ay bagong nagsisi at tutugisin nila ng tahasan upang makita nila kung kaya nilang patalikurin ang taong ito sa paglilingkod mula sa ating Panginoon. Kung sa loob ng 6 na buwan, hindi sila nagtagumpay, pupunta sila
nila sa kanyang negosyo at gagawin nila itong lugi. Ibabankrupt nila ang negosyo, pahihirapan nila ito sa kanyang trabaho. Kung siya ay isang lingkod ng pamahalaan, sisikilin nila ang Kristiyanong ito sa pamamagitan ng kanyang amo o bossing, at kung maaari ay tanggalin siya sa kanyang kalagayan o pwesto. Kung sa lahat ng mga bagay na ito ay ayaw niyang tumalikod sa pananampalataya, doon titigilan nila amos ang Kristiyanong ito. Subalit kung siya ay tumalikod, siya ay papatayin upang tiyaking hindi na siya magkakaroon ng ikalawang pagkakataon upang magsisi. Nang wasak si Amos ng mga buhay sa kasukdulan, na lubhang natuwa si Lucifer sa kanya at ginawa siyang tagapanguna ng mga mangkukulam. Sa pagkakataong ito, mga sangkay, isa na siyang ganap na mas makapangyarihang mangkukulam o witch kaysa sa iba. Isang buwan matapos siyang maging tagapanguna, isang pagpupulong ang ipinatawag. Dumalo sila at sa pagpupulong na iyon bilang mga ibon, mga pusa at mga ahas. Yan ang ginagamit nilang anyo. Ang mga nilalang na ito ay ginagamit sa mga sumusunod na kadahilanan. Ang mga anyong mga ibon ay nagdudulot ng higit na panganib ang mga mangkukulam. Ang mag-anyong mga pusa naman ay nakapagdudulot ng kakayahang abutin ng mga mangkukulam, pareho ang mga espiritu at mga tao. Ang mag-anyong mga daga ay nagdudulot sa mga mangkukulam na makapasok sa isang bahay na napakadali pagkatapos sa gabi maging isang anino at pagkatapos bilang tao at sipsipin ang dugo ng biktima. Sa pulong na ito, isa lamang ang kanilang agenda. Walang iba kundi ang wasakin ang mga Kristiyano. Pagkatapos nagtakda nga sila ng isang mangkukulam na lalaki sa isang pagpupulong sa Benin City noong 1983, nilathala nila sa lahat ng mga pahayagan at lahat ng mga pampublikong anunsyo. Lahat ng puwersa ng kadiliman ay ipinagala at sila ay talagang panatag na walang anumang ahadlang sa pulong na ito. Sa katunayan, ang lahat ay mabuting naisaplano at walang anumang bagay na papalpak. Bigla-bigla ang mga Kristiyano sa Nigeria ay nagdaos ng mga pananalangin at pagpupuri sa kanilang Diyos at lahat ng kanilang plano ay nadurog. Hindi lamang ang kanilang mga plano ang nadurog, subalit mayroon ding malubhang kaguluhan sa kaharian ng kadiliman. Isa sa mga resulta, ang pulong ng mga mangkukulam na lalaki at babae ay hindi maaaring gawin sa Nigeria. Dito inireveal o inilabas ang isang impormasyon ni Lucifer na kapag daw ang mga Kristiyano, sila ay talagang nagpasimulang magpuri sa Panginoong Diyos, nagkakaroon ng kaguluhan at di pagkakaunawaan kapwa sa dagat at himpapawid, at ang mga alagad ni Satanas ay mawawalan ng lugar na mapagpapahingaan. Ganyan ka nakakatakot ang nangyayari sa kanila kapag ang mga Kristiyano ay nagsisimulang purihin ang ating Panginoong Diyos. Ang panalangin ay tulad ng paghahagis ng isang bomba sa kanilang kalagitnaan at ang bawat isa ay magsisitakas para sa kanyang buhay kung mauunawaan lamang ng mga Kristiyano at gagamitin ang kapangyarihan at kapamahalaan na ibinigay ng Diyos sa kanila. Sila ang magmamaniobra ng mga kaganapan sa kanilang bansa. Matapos na mabigo ang pagpupulong na ito na naidaos na lamang sa South Africa, siya ay ipinatawag muli sa karagatan. Nang si Amos ay dumating, sinabi sa kanya sa pagkakataong iyon na gagawin na raw ni Amos ang karagatan na kanyang tahanan at dadalaw na lamang sa daigdig sa mga mahihirap na operasyon. Siya ay binigyan ng bagong takda o isang misyon, mag-imbento ng mga agimat para sa mga lokal na albularyo, sa tagapamahala sa control room at tagapagpadala ng mga regalo. Halimbawa, pagbubukas ng puting kasuutan ng mga simbahan, pagbubukas ng mga bahay, panganakan, pagbubukas ng mga tindahan at gagawing masagana sila, pagbibigay ng mga anak at salapi. Ang mga ito ay isa-isang ipinapaliwanag. Ang pagbubukas ng puting kasuutan ng mga simbahan, kapag ang isang tao ay lumapit sa kanila o kaila Amos para sa tulong sa pagtatayo ng isang bahay, panalangin at tulungan siyang gumanap sa panggagamot at iba pa, siya ay bibigyan ng ilang mga kondisyon. Gaya ng siya ay dapat sumang-ayon na magbigay sa kanila ng isda o 2 kaluluwa kada taon. Sa isang bahagi ng level sa opisina sa simbahan, ang tao ay ihahandog para sa kanilang kalipunan. Walang sino mang kasapi ang pahihintulutang pumasok sa bahay panalanginan
na nakasapatos. Isang kultong grupo na magliligaw ito sa pananampalataya ng maraming Kristiyano. Kapag tinanggap niya ang mga kondisyon na ito, siya ay bibigyan ng isang tulad ng isang puting bato, mga buto ng tao, dugo at agimat, lahat sa katutubong palayok. Siya ay aatasan na ilibing ang palayok na ito kasama ang lahat ng nilalaman nito sa harap ng simbahan at ilibing na may krus sa ibabaw nito. Matapos ang paglilibing, tanging ang krus lamang ang makikita. Siya ay pagbibilinan na gumawa ng isang babaran o itinago ang isang sisidlan na kung saan ang mga espiritu ay patuloy na maglalagay ng espesyal na tubig. Ang tubig na ito ay ang naririnig mong tinatawag nilang banal na tubig o holy water. Maraming tao kapag ginugulo ng mga masasamang espiritu ay nagtutungo sa mga propeta o albularyo upang palayasin sila. Ang katotohanan ay dinaragdagan lamang nila ang kanilang problema at may nadaragdag pang mga demonyo sa kanilang buhay. Ang gagawin ng propeta o isang manggagamot ay ipapanalangin ang miyembro at pagkatapos ay bigyan siya ng isang pulang tela upang ilagay sa kanyang bahay at pagkatapos pagpapayuhan na laging manalangin na may kandila at mga insenso. Sa pamamagitan ng ganitong gawa, ang tao ay nag-iimbita sa mga masasamang espiritu sa kanyang bahay. Kung minsan ang miyembro o kasapi ay papayuhan na magdala ng isang kambing at iba pa para sa handog, ang mga handog na ito ay para sa kadiliman na pumarito at tulungan ang tao. Saad pa ni Amos, ang propeta o albularyo ay walang kapangyarihang magpagaling. Dito ibinunyag ni Amos, mga sangkay, na mas marami pa silang ginawang mga misyon, mas maraming estratehiya para lamang iligaw ang pananampalataya ng tao. Lahat ay ginagawa nila upang mawala ang pananampalataya ng tao sa ating Panginoong Hesus. Walang ibang goal kasi si Satanas, kundi bulagin, harangan ang lahat ng tao na maglingkod sa ating Panginoon. Gusto niyang mahatak ang tao at masadlak sa kasamaan upang maging kanya ang kaluluwa ng sinumang tao na nasa sadlak ng pagkakasala. Ito ang ibinunyag ni Emmanuel Amos na katakot-takot na ginagawa ng kampon ng kadiliman. At lahat ng ito, mga sangkay, nakikita rin po natin sa ating panahon ngayon kung papaano ang layaw ng sanlibutan nag-iimbita sa lahat ng tao upang makalimutan ng sinuman ang kanyang pinaglilingkurang makapangyarihang Diyos na si Jesus.